Isang magandang hapon po sa ating lahat at syempre ngayon po ay magbibigay tayo ng dagdag kaalaman tungkol sa gagawin po nating libreng pagbabakuna ulit sa ating mga paaralan. Dahil ngayong Oktubre po ay magsisimula ulit ang ating bakuna eskwela. Ito po ay hatid sa inyo ng inyong Department of Health, katuwang po ang ating Department of Education at ang ating mga lokal na gobyerno. Kung saan po tayo ay magbabakuna ulit ng mga bakuna laban po sa ating cervical cancer or sa ating pong human papilloma virus, sa sakit po na tigdas, rubella, tetanus, at diphtheria. So ngayon po pag-usapan po natin. Una po, again, lahat po ng grade 1 at grade 7. Sa lahat po ng pampublikong paaralan ay makakatanggap po ng ating libreng mga bakuna laban po sa measles, rubella at sa tetanus, diphtheria. Ganun din po no, sa lahat ng grade 7. Pareho po ang bibigyan ng grade 1 at grade 7 ng ating measles, rubella vaccines at ng ating tetanus, diphtheria vaccines na panlaban po sa mga sakit na measles, rubella at tetanus at diphtheria. Sa lahat naman po ng ating pong mga grade 4 na mga kababaihan na naka-enroll sa ating pong pampublikong paaralan na edad 9 to 14 years old. So una po, kailangan naka-enroll, kailangan po nasa grade 4 at lahat po, kung ang edad po ng lahat ng mga babae na nasa grade 4 ay pasok sa 9 to 14 years old, sila po ay libreng makakatanggap ng ating pong human papilloma virus vaccine or yung HPV vaccine at ito po ay ang ating bakuna laban po sa mga sakit na dulot ng human papilloma virus kasama na po dyan ang ating cervical cancer. So ngayon alamin po natin kung para saan nga ba itong mga bakuna na ito. So ngayon po hayaan niyo po akong tutukan ang discussion dito po sa ating human papilloma virus. Ito po ay ang virus na nagdudulot ng cancer sa ating pong mga kababaihan. Lalo na po dito po sa ating kwelyo ng matres o yung ating cervical cancer. So kung mapapansin niyo po, dito po sa ating larawan, pinapakita po natin ang iba't ibang mga genital warts o kulugo. Siguro po may mga kakilala tayo na meron na po or nagkaroon na po ng kulugo. Ang kulugo po ay isa or genital warts ay isang sakit na maaring tumubo sa kahit saang parte ng ating pong katawan. So sa larawang ito, pinapakita po yung kulugo ay kumubo doon sa mga delikado or masiselang bahagi ng ating katawan. Kasama na po dyan yung ating pong puweta, yung sa may anus po natin. Meron din po tayo nakikita dito na meron sa kanyang bibig or sa kanyang labi. So kahit saan, po pwede po yan tumubo na kulugo na yan. At ang kulugo ay dulot po ng isang virus at ito po yung HPV or the Human Papilloma Virus. So ngayon po, kapag hindi tumubo sa balat, rather tumubo sa kwelyo ng matres, ang ating pong virus na ito or yung kulugo na ito, maari pong magkaroon ng tinatawag na cervical cancer. Dito po sa larawan, pinapakita po natin yung kwelyo ng matres. So kung titingnan po natin yung larawan na nandito po sa may left side, ang kwelyo po ng matres ay makikita sa dulo ng ating pong um, organ ng pagkababae. So ating pong puwerta, sa dulo po ng puwerta, matatanaw po natin doon, nandoon sa dulo yung parang labi or lips. Ito na po yung tinatawag nating kwelyo ng ating matres. So itong maputla na parang donut na nandito po sa ating larawan, ito po yung dapat natin na normal na itsura ng ating pong cervix o yung kwelyo ng matres. Pero po, kung tutubuan po yan ng kulugo, dahil po nahawaan ng human papilloma virus, maari po yung humantong dito sa picture po natin na merong pong border na pula at ito na po ang tinatawag nating cervical cancer. Okay. So, para po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, ang cervical cancer po ay maaring mangyari sa kahit sino man.
Actually po, marami ang namamatay ng mga Pilipino kada araw. Ayon po sa ating mga datos, meron pong 7 hanggang 12 na babae ang namamatay kada araw dito po sa Pilipinas. At yun po ay dahil sa cervical cancer. So imagine, 7 hanggang 12 na babae ang namamatay kada araw. Bukod po dyan, ang gamutan po ng cervical cancer ay may kamahalan. Kung saan po, maari po tayong umabot hanggang kalahating 1,000,000 or even more pa that. So ibig sabihin po, mabigat na sakit pag sinabi po natin na cervical cancer. Ang HPV po o yung ating human papilloma virus, ito po ay kahit saan kanino maari po natin makuha or makahawa tayo nang hindi po natin nalalaman. Kaya naman po, ang pinaka-epektibong pamamaraan po nito ay syempre, ay sana maiwasan na po natin. Ano po? So papaano po ang presentation ng sakit po ng cervical cancer? So yung mga babae po na meron ng cervical cancer, maari po silang makaramdam ng hindi pangkaraniwang vaginal bleeding. Kung saan po dinudugo sila na hindi na normal. Halimbawa po niyan, di ba po, kapag nakikipagtalik po tayo, kadalasan dapat wala po yan, lalo na kung dati na po or na may experience na sa pakikipagtalik, hindi na po dapat yan dinudugo. However po, kapag yung babae ay merong pong cervical cancer, pagkatapos po or habang nakikipagtalik, siya po ay maaring dinudugo. Bakit? Kasi maaring nagbi-bleed dahil nababangga during the intercourse yung ating pong cervical cancer. Maari din pong nagdudugo yung mga taong tapos na ang or nagmenopause na, hindi na nagre-regla. For example, 1 year ago nagmenopause na. 1 year na siyang hindi nire-regla. Tapos biglang, out of nowhere, bigla na lang ulit siyang nire-regla or dinudugo ulit siya. Okay, so maaring sintomas po yun ng ating cancer. Minsan po, meron din tayong mga pasyente na, di ba, monthly, supposedly may buwanang dalaw. So, may mga pasyente na kakatapos pa lang po nila ng buwan ng regla nila, after a week or after 2 weeks, meron na naman silang pagdurugo sa kanilang vagina. So, ibig sabihin may in between, nagdudugo pa rin sila. So, ito ay isa ulit na maaring sintomas ng sakit na cervical cancer. Bukod sa pagdurugo, maari din pong makaramdam ng pagkirot ang mga tao or mga babae na merong vaginal or cervical cancer. Ano po ang kirot? Kirot po sa puson or sa balakang. May pananakit sa likod na bahagi po ng ating katawan. At syempre, maari din pong magkaroon ng pananakit habang or tuwing nakikipagtalik. And so of course, meron din po tayong maraaring maamoy na kakaiba. So ito yung sinasabi ko po na kapag merong pumupunta sa clinic na mukhang cervical cancer, iba po ang amoy. Okay, so ang amoy po is parang hugas isda, malansa, mabaho po yung discharge kasi yun po ay lumalabas din dahil po sa ating pong cancer. So yan ay ilan lamang po sa mga maaring sintomas, pero syempre maari pong magkaroon ng depression, maaring pong magkaroon ng discomfort, maaring magkaroon ng pagpayat, maaring maubos ang budget sa kakapa-screen, kakapa-diagnose, kaka-monitor, at kaka-treatment dahil nga po mahal at mahirap gamutin kapag cervical cancer na. No? So paano ito maiiwasan? Maiiwasan po yan sa pamamagitan ng ABCDV. Okay, so maari po ang best dyan is of course abstinence. Huwag na lang makipagtalik. Okay, so nga lang syempre, hindi posible yan sa ibang mga tao. So ang nire-recommend natin dyan is yung letter B. Be faithful. Kung saan, kung sino lamang po yung partner, yun lang dapat po yung ating contact. Maari din po tayong gumamit ng letter C, which is yung condom natin. And yung letter D, regular po dapat yung doctor consultations.
So dapat nagpapakonsulta po lagi sa ating mga doktor. Kasabay na po dyan yung pagpapascreen, pagpapadiagnose, at marami pa pong iba. At ang isa sa mga pinaka-importante sa mga yan ay ang tinatawag po nating vaccination. So bakit? Papaano? Ano ang magagawa ng vaccination? So, mahalaga po ang pagpapabakuna dahil alam niyo po ba na dalawa lang na cancer so far ang maari po nating malabanan dahil sa bakuna? Siyempre, isa dyan ang ating pong cervical cancer. So dahil po kalimitan wala itong sintomas, itong cervical cancer na ito, maari pong late na natin nalalaman na may cervical cancer tayo. Pero wag po tayong mag-worry, no? Kasi kung wala pa po, hindi pa po nakakapasok yung virus, hindi pa po kayo nagkakaroon ng cervical cancer, habang bata pa po ay maari na po yang maiwasan. Paano? Sa pamamagitan po again ng ating pong bakuna. So for the information lang din po ng lahat, so paano nagkakaroon ng cervical cancer, no? Kadalasan po kapag hindi pa nakakapasok yung virus sa loob ng katawan po natin, normal yung kwelyo ng matres. Pero po, kapag nagkaroon na po tayo ng sexual contact, sabihin po natin, nagkaroon na ng contact at the age of 16 years old or sabihin natin 15 years old, dun sa contact na yun, maari na maihawa yung ating pong virus mula sa environment niya or sa labas mapunta doon sa cervix. So maari po itong mag-cause ng ating pong infection. Papaano? Again, maaring makuha ito sa hindi protektadong pakikipagtalik. So nai-infect. So, yung infection na to, dahil nakapasok na yung virus sa balat ng kwelyo ng matres, maari na po yung pagsimulan ng kulugo. Okay. So ngayon, itong kulugo na to, ipagtalik. Yung kulugo po na to, maari na po itong magdulot ng abnormal na cells. Yung abnormal na cells, hindi na siya normal kasi ibig sabihin abnormal na nga, maaring iba na ang itsura. Maari po itong kapag nagtuloy-tuloy pa, umabot po sa pre-cancer na stage. Sa pre-cancer na stage, hindi pa po yan cancer. Hindi pa siya cancer. Pero kapag tumagal, kapag hindi po natin nagamot, maari po yang humantong sa cancer. Kadalasan po, mula sa start ng pagiging abnormal na cell, ang pre-cancer stage ay tumatagal hanggang 10 hanggang 15 na taon. Matagal, almost 1 to 2 decades. Bakit? Anong nangyayari dito? Dahan-dahan lumalaki, dahan-dahang dumadami yung mga abnormal na cells. Pero again, dito sa portion na ito, hindi pa po yan cancer. Ano ang best natin gawin? Dito po, pinapakita natin na habang normal pa lang yung cells, kailangan mapigil na natin na magkaroon siya at maging abnormal ang cells na yon. No? Kasi yun yung pinagsisimulan ng cancer. Okay. Ang cancer, again, magsisimula kapag naging abnormal na yung cells. So ang best way to protect, huwag nating hahayaan na maging abnormal yung cells. Tama? So papaano? Ang best is babakunahan natin. Okay. Ano naman ang ginagawa? At kailan dapat? Kailangan nating bakunahan yung mga bata habang wala pa po silang sexual contact. Kaya kung mapapansin ninyo, nasa 9 to 14 years old tayo nagsisimula magbakuna. Kasi yung sexual debut or yung panahon kung saan yung ating pong mga kababaihan, kabataan ay nag-explore na sexually ay hindi pa naman sa edad na ito. Later pa sa mga edad nila. No? So at 9 to 14 years old, ito yung best way. Kasi gusto natin maging mauna tayo sa virus. Gusto natin maprotektahan na natin yung mga bata habang hindi pa po sila nakikipagtalik. Bakit?
Kasi kapag nakipagtalik na, may tsansa na maihawa at nahawa na or mahawa na ng virus na human papilloma virus. Okay. Kaya ang ini-intensify natin ngayon is of course the primary level of prevention, which is bakunahan na natin. Para later on, hindi niya napupuntahan yung hindi na siya mag-progress dito sa pre-cancer at sa cancer stage. Kung pag-aagahan na natin, puprotektahan na natin. Okay. So binabakunahan po natin ang ating pong lahat ng mga kababaihan, ideally at the start po ng 9-year-old. No? So bakit po natin ito nire-recommenda? Kasi again, higit na epektibo ang bakuna kapag naibigay po ito bago ma-expose sa ating human papilloma virus at bago ma-infection ito. Okay, so gusto rin natin mabakunahan yung mga bata again kasi gusto natin mauna tayo makapagbigay ng proteksyon kesa doon sa sexual contact na eventually ay pupuntahan at may experience ng ating mga kababaihan. Diba? So, kung epektibo ba ang ating mga bakuna at kung ligtas, nako, matagal na po ang ating pong human papilloma virus vaccine. So simula po noong 2006 ay FDA approved na po ito. Sa katunayan po, kahit po sa ating mga private clinics ng ating mga doktor, ay nagbibigay din po ng ating human papilloma vaccine. So sa mga nakausap ko po ng mga nanay, pinabakunahan daw nila yung anak nila sa private. Gumastos daw po sila ng 8,000 tapos 2 doses. So nakagastos pa sila ng 16,000 sa ating pong pagbabakuna ng human papilloma virus sa private. Pero laking tuwa nila dahil binibigay pala natin ng libre sa ating pong mga schools ang same na bakuna na to or ang human papilloma virus vaccine na ito. At again, libre po ito sa ating mga pampublikong paaralan. So alam niyo po ba na ang bakuna ay dumaan sa napakahaba pong proseso ng pananaliksik? At kahit po available na ito sa ating pong market, ay patuloy pa rin po natin itong binabantayan, no? So ito ay para masigurado po talaga natin na ligtas ang ating mga binibigay na bakuna. So bukod po sa garantiya na ito po ay ating pong ligtas na mga bakuna, ang ating pong dalawang cancer na po paring malabanan, nagsisimula po of course sa ating pong cervical cancer sa pamamagitan ng human papilloma vaccine. At ang pangalawa naman po ay yung cancer sa atay na maari po nating maiwasan sa pamamagitan naman ng hepatitis B vaccine. So kaya naman po, no, hopefully po ay sama-sama po nating protektahan ang ating mga anak dahil kailangan po nilang lumaki ng ligtas at syempre malakas sa anumang mga sakit. At dahil ang cervical cancer ay ang pangalawa sa mga cancer na pumapatay sa ating mga kababaihan, dapat lamang po na yung anak po natin as early as 9 years old ay protektahan na po natin. Nang sa gayon, kapag sila po ay umabot na sa edad na 20, 30, 40, 50, ay malaki po ang tsansa na ligtas po sila at hindi po sila magkaroon ng ating cervical cancer. Kaya naman po again, inaanyayahan po natin ng lahat. Ngayon pong Agosto, ngayon pong Oktubre, ay magsisimula na po ulit ang pagbibigay natin ng libreng bakuna. Ito po ay ang ating bakuna eskwela at magbabakuna po tayo sa lahat ng mga pampublikong paaralan sa buong Pilipinas kasama na po dyan ang Bicol Region. At again, inaanyayahan po natin ang lahat ng mga magulang na pabakunahan ang kani-kanilang mga anak. Grade 1 at grade 7 sa measles at rubella, tetanus at diphtheria, at syempre, ang ating pong grade 4 na 9 to 14 years old. Laban naman po sa sakit na human papilloma virus na nagdudulot ng kulugo at ng ating cervical cancer. Sama-sama po nating i-achieve ang Pilipinas na malaya sa cancer. Magpabakuna na po tayo ng ating human papilloma virus vaccine. Maraming salamat.